Kagaya ko, sinabi ko na sa inyo. Hampas lupa at patay gutom ako, kumain, lumamon po ako ng kangkong na hilaw dahil wala akong makain. Magkakaalaman tayo. Mukhang hindi ako sangayon. Mukhang hindi mo alam ang iyong lupa na kinakatayuan. Yung mga kapiso na yan, yung mga doktor wakwak na yan, na wala namang kakwinta-kwinta, yung mga redsin na yan. Ano bang mga itsura nitong mga ito? Tingnan nyo. Kaya pa ba? Kaya kung gusto mo magkasundo tayo, huwag mong pagyumasukan ang teritoryo. Kagaya ko, sinabi ko na sa inyo. Hampas lupa at patay gutom ako, kumain, lumamon po ako ng kangkong na hilaw dahil wala akong makain. Pero, kaya po ako sinerte dahil po sa pananampalataya ko lang. Kaya tuwang-tuwa po ako eh. Ang daming inyong nag-subscribe, ang dami na kayo na iginaid ng ating Panginoon na para i-subscribe nyo ito, makikilala ninyo ako. Okay? Hindi yung kung papanoorin nyo yung mga kapiso na yan, yung mga doktor wakwak na yan, na wala namang kakwinta-kwinta, yung mga redsin na yan. Ano bang mga itsura nitong mga ito? Tingnan nyo. Yung mga panalan dyan, hindi ba, nakakagaan, nakakatanggal daw ng stress. Oh, sa totoo lang po, kaming dalawa lang ni Kalinga Prab ang pwedeng makapagbigay ng tanggal ang stress ninyo. Alam niyo kung bakit? Dito sa mga itsura namin. 175 ha? Ito ha? Ganito kakinis ang mukha. Ganito kabata yung 175 na nakikita nyo. Aywan ko lang ito si Kalinga Prab pag umabot ng 175 yan. Siguraduhin ko, hindi ganito magiging itsura ni Kalinga Prab. Kaya, mas gwapo ako sa kanya. Di ba? Agree kayo doon. Anyway, sige. Ipoposta ko na po yung mukha ko. Ha? Na 175 years old na. Ganito pa ang mukha ko. Ipoposta ko na ito. Bantayan ninyo. Dito naman tayo kay Mr. Beranya. Itong si Mr. Beranya ay talaga namang kakaiba ang mga Beranya. Beranya. Magandang kombinasyon. At yung mga sinasabi niya, dahil mayroon naman tayo kanya-kanyang mga estilo, kanya-kanyang mga opinion sa loobin, may mga bagay na hindi tayo sangayon sa sinasabi niya. Although, okay naman, pero hindi sangayon sapagkat depende sa sitwasyon kung paano natin ginagamit ang mga salita, ang mga bagay-bagay. Pero dahil si Mr. Beranya ay hindi si Derek Noversa, pero dahil ito ay content niya, bahala siya. Pero sa mga sinabi niya, meron naman doon na mga real talk na matatawag po natin. Maliban na lamang doon sa mga sinasabi niya patungkol sa mga sensitibong bagay. Guwapa, hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba o hindi. Hanggat wala tayong nakikitang ebidensya, kagaya ng sabi natin, lahat tayo ay may karapatan na maging inosente. Pero alam ko maraming hindi inosente dito. Marami dito ang advance mag-isip at iniisip nila na may katotohanan pa kung sinasabi ni Mr. Beranya. Kaya nga, si Mr. Beranya at ang tatay ni Guapa, si Mr. Beranya, ay wala nang magawa pa para ipagtanggol si Guapa. Yung galing, no? Si Mr. Beranya pa talaga. Yan, lalaban nga yan ng patayan. Kahit na literal siguro, kahit sa sanitaan, talagang walang inuurungan. Walang inuurungan at lahat yan, covered niya lahat. Nakatakip lahat sa kanyang kaalaman. Higit pa sa takip ng kanyang sombrero na pang-cowboy. Di ba? Di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, karapatan niya na magtanggol sa kanina. Sabi pa nga, kapag daw mayroong umaaway o nakikialam o may mga hindi magagandang sinasabi kaya kuya pa sa kanina, pila kanina pa, siya daw ang makakapag ng mga ito. Hindi daw siya papayag na hindi niya maipagtanggol. Ba? Pagdating sa ganyan, saludo tayo kay Mr. Beranya. Sabi ko nga sa inyo kanina, sangayon tayo, karamihan sa lahat ang sinasabi ito. No? Bagamat hindi ko alam kung totoong may agimat pa siya or 179 years na siya or whatsoever.
Hindi ko alam kung sinasabi niya ba to, kung bakit gising siya, or wala siyang tulog. Hindi ko alam. Ito ay nasa sa akin lamang. Wala akong sinasabi na iba. May mga pagkakataon, may mga sinasabi siya na sang-ayon naman tayo. Pero, itong isang bagay na ito ang hindi ko mapapalagpas at hindi ako maniniwala. Mr. Viagra, Berania, yung mga sinabi mo nung una, somehow, I agree. In some portions. Pero sa pagkakataon na ito, mukhang magkakaalaman tayo. Mukhang hindi ako sangayon. Mukhang hindi mo alam ang iyong lupa na pinapatayuan. Alam mo ba ngayon? Sinabi mo na pares kayong dalawa na may itsura. Na pares kayong gwapo. Don't say bad words. Don't. Mr. Viagra. Mr. Berani. Sorry. Ano ba yung sasabi? Is naman. Kung meron ditong kamukha si Kalinga Prab, at dapat ihambing at ikumpara, magtanong-tanong ka muna sa Kalinga. You're looking at it. Ako din. Hindi ka. Kung ipipilit mo yan, mukhang magkakasama yan tayo. Kanina, wala akong makita na butas sa isang sinabi. Pero dito sa pagkakataon nito, mukhang butas ka. Right? You're talking nonsense and baseless. Look at your face. You're hiding in your hat. Samantalang ako, I'm not hiding in my hat because I'm only hot. Nakita mo ba yun? Kaya huwag mong i-level ang sarili mo kay Kalinga Prab. Ako yun. Okay na, doon ka na. Sa pagtatanggol sa Kalinga. Sa mga expose mo kay guwapa o kung sino pa. Pero sa usapin ng pagiging guwapo at ka-level ni Kalinga Prab pagdating sa itsura, wala ka noon. Huwag kang bumili. Ako yun ha. Magbigay galang ka sa tunay na advocates ng Kalinga at kakampal ni Kalinga. Paano, Mr. Berania? Kaya pa ba? Kaya kung gusto mo magkasundo tayo, huwag mong panghimasukan ang teritoryo ko bilang kalebet sa mukha ng Kalinga. Nagkakaintindihan ba tayo, Mr. Viagra? Mr. Ano ba yan? Ano ba yan? Sorry. Mr. Berania? Pero somehow, naiintindihan ko din naman sapagkat medyo hindi mo pa siguro ako kilala. Ang importante ngayon, nagkakaintindihan tayo. Ang importante ngayon, yung estado mo, yung stand mo, pagdating sa pagtatanggol, kila Kuya Bal, kila Kalinga Prab, sa Kalinga. Diyan, magkakasimpo pa, Mr. Berania. Saludo ako sa iyo, pagdating sa kanya, sa mga ilang bagay, sa mga ilang pananalita na sinasabi mo. Hindi sa iba. Pero sa pagkakataon ito, 100% kalimutan mo na yung sinasabi mo. Ha? Yun lang. Di ba?